Hello mga ka-preni, another day, another mini vlog na naman ang ka-preni nyo. So for today's video is gugupitan nga natin ang ating binata o nagbibinata na si Kuya Adrian. So tara, samahan nyo kami maggupitan ng mano-mano dito sa bahay. Although may razor naman, kaso nga lang is walang bala, kaya mapupunta lang tayo sa kalbo. So kailangan natin gamitan ng mano-manong gupit dahil wala ng bala, walang 1, 2, 3, kaya naman 0 lang ang magagawa ng gupit ng razor. So sa totoo lang naman talaga is nagsimula akong maggupit-gupit sa ulo na itong anak ko no, siya ay nag 1 year old. So nagsimula sa kalbo hanggang sa inaral kong gupitin ng mano-mano at hanggang sa buwan-buwan ko na siyang ginugupitan taon-taon. At ganoon din ako sa kanyang tatay, mano-mano lang yung gupit. Tapos pag razor nga kasi is kalbo ang labas dahil nga matagal na rin tong aming razor. Syempre hanggat kaya pa malabang pa is kapitan muna natin siya pang matagalan at ang mali kasi na itong razor na to, original yan. Palagay ko mga 3 years na tong razor na to, hindi pa napapalitan, kaya nagkandawalan na lang yung mga bala pero siya buhay pa rin. So ito na nga, dahil mano-mano yung paggugupit ko sa kanya, inaantok na nga rin ng Kuya Adrian ko dyan, kaya naman ito ginamitan ko na rin ng razor. So sabi ko nga sa inyo, pag razor ang gamit ko, so ayan 0, kaya pang finishing lang talaga siya. At ayan na nga, dito muna sa gilid-gilid. So binawasan ko lang naman, gusto kasi talagang gupit niya hindi student cut, barber cut o army cut, ganyan, mga professional cut lang talaga. Uy, akala mo naman professional na sa paggugupit, hindi po ako professional sa trabaho ko, pero binigay nila yung talent na to para makadagdag tipid na rin sa gastos. Syempre bilang mother na at buhay realidad lang, so kailangan natin magtipid o wais na paggamit ng pera kahit saan, mapabilihin man, gastusin at mga bayarin, utang, dapat wais tayo gumamit ng pera. Ganyan ang pagiging multitasking ng kapay ninyo. Lalo na ngayon na construction na ang iyong asawa, kailangan mo talagang budgetin yung maliit na kinikita niya para sa buong linggo at sa araw-araw na mga kailangan sa buhay. Kaya naman priority lang natin dyan bilhin ng bigas, ulam, diaper, gatas. So wala na talaga mga luho-luho pa dyan. Hindi na nga sakto at kulang na kulang pa ang binibigay ng mister mo. Kaya naman talagang as a wise na nanay, talagang babudgetin natin ito na magkasya sa buong linggo. So balik tayo dito sa ginagawa kong paggugupit sa buhok ng aking anak. So nakasanayan ko na nga lang din, although hindi ako professional, sabi ko nga lahat naman ng bagay na pag-aaralan at syempre the best pa rin yung experience. Kaya naman dahil na-experience ko yung paggugupit sa mister ko noon, nung buntis pa ako, simula nag-jowa kami dahil nga yung mister ko talaga ay taong 2015, ayan, jowa kami niyan. Tapos professional siya sa paggugupit, certified siya ng unisex hair cutting, ayan, may diploma pa siya dito sa bahay. Kaya naman habang nanonood ako, so nagpaturo na rin ako sa kanya ng manual, mano-mano. Kaya naman ito talagang nagbunga at natutunan ko rin. So malaking bagay nga rin to dahil mga lalaki yung ating anak. So yan, lalo na estudyante, buwan-buwan kailangan professional yung buhok nila, malinis tignan, ganyan, lalo na pagpapasok. So kaya naman thank you Lord dahil sa pagka-experience ko ito ay kasabay nito ang pagka-willing to learn ko. At maraming salamat talaga kay Lord dahil malaking bagay na binigyan ako ng multiple talent kagaya ng mga ito na magagamit ko sa aking pagiging nanay sa aking mga anak. At syempre gamit na gamit itong talent ko buwan-buwan kasi yung paggugupit ko dito sa Kuya Adrian ko, dati rin sa akin Mr. buwan-buwan, pero dahil construction na nga lang siya ay ayaw niya na magpagupit ng buwan-buwan. Magpagupit na lang daw siya pagka nakabalik na siya sa kanyang professional work. So sa ngayon pinapahaba niya na lang muna, kaya naman kay Kuya Adrian na lang muna ang ating alaga sa gupit. So dito nga sobrang na siyang inaantok, kaya naman inaaliw-aliw ko na rin siya na wag na munang tulugan. At sabi ko pagkatas nito ay palilikuan pa kita at saka kita ilalabas kasi nga yung aming mag-ama ay nandun sa kanilang lolo nakikinood. Kaya naman dito kinakausap-usap ko siya dahil tanong ko siya kung ano yung mga ginagawa nila sa school para nga hindi siya tuluyan antokin. Tapos bigla naman din nagabirya tong razor ko, kaya nangihiram ako dito sa aking kapatid ng razor, pero wala nga raw, hindi bakante. So tinawag ko na lang yung mister ko dun sa bahay ni lolo nila at ako naman ulit ang nagbuhat kay Boss B para nga i-finishing itong buhok ng aming Kuya Adrian dahil nga naantok na siya sa akin at nangangawit na rin ako, ang init na ng razor. So yan, ako naman ang nagbuhat kay Boss B, naaliw ko nga, sabi ko tapusin mo na lang yan at ako na lang din ang magpapaligo niyan sa poso. So dito nga is malapit na talaga itong matapos, so i-finishing mo na lang yung mga natitira-tirang mahaba at ayun, malapit nang matapos talaga ito. So si Boss B nga is kagigising lang din dyan, nakatulog pala siya dun sa bahay ng kanyang lolo Victor. At ayan, tignan niyo naman yung mukha ng anak ko, sobrang nangangalay sa kanyang posisyon, kaya ayan, pinipilit-pilit yung kanyang mata. Sabi ko, wag ka munang matutulog at ikay paliliguan ko pa. So ayan, mano-mano pa ulit dito yung mister ko. Kita nyo naman yung galawan niya, yung talagang professional na sa kanyang paggugupit. Kumpara sa akin is nangangapa pa rin naman, although taon na yung binilang ng experience ko, pero iba pa rin yung
kumuha ng babae. Kaya naman gupitan ko na rin kaya siya after netong ni Adrian. Pero papaliguan ko muna. At sabi niya naman is wag na nga muna dahil next month na lang kasabay ng pagkuha namin ng kanyang license card ng gwardiya nandun sa Manila. So ready na nga yun. Waiting na nga lang na makuha. Pero ako rin naman talagang lagi nagugupit sa kanya kagaya ng gupit niya ng aming Kuya Adrian na army cut. So dahil next month pa naman daw magpapagupit sa akin ng aming Papa Eddie, kaya naman si Boss B na lang ang aking kakalbuhin kinabukasan. Bukas na dahil nga tatapusin ko muna ang Kuya Ian namin na malinisan dahil nga sa mga oras na ito ay alas 5 na rin at talagang bukas na lang tayo pag nakahiram na ako ng maganda-gandang razor. Hiram na lang tayo dahil nga baby head ang ating gugupitan. Ito kasing razor ko nagpaplano na akong palitan dahil nga kahit original siya is 3 years na rin naman namin napakinabangan. Dali pagpagi. Dali at maliligo na tayo sa poso. Pagpagi mo kuya. Yan. Tingin. Charan! Are you happy? Are you happy? So dahil tapos na nga kami maggupitan ng aking anak, kaya naman nagpunta agad kami dito sa poso ng bayan dahil dito nga kami nag-i-give. So napagplanuhan ng aming papa na doon na lang din kami maligo sa poso. Para nga hindi na rin siya magbubuhat. So dito na nga kami muna maliligo for the first time, Charis. So yan, ito naman talagang ginagawa sa poso, bumambahin para magbigay ng tubig. So diba, ito po pala yung poso na pinagambagan kapag ka nasisira dahil napakaganda ng tubig na ito. Sobrang linaw, walang amoy at walang mga kitikiti na lumalabas. Di kagaya ng ibang poso na puro kalawang yung binubuga tapos may mga bulati-bulati pa ganun. So ito na nga, pinaliguan ko na yung aking Kuya Adrian. So ganyan-ganyan mo na buhos-buhos mo na pababa dahil nga ang dami niyang buhok sa katawan. Although big boy naman ang Kuya Adrian namin dahil 6 years old na at kayang-kanya na rin talaga maligo mag-isa simula pa nung 5 years old siya. Pero nga dahil may naghahawak pa naman kay Boss B kaya pinul-assist ko muna itong aking panganay at dahil nga nagpapabebe rin siya dahil minsan nasasabi niya lagi na lang na kay bebe kayo nag-aalaga tapos sa akin madalas galit lang kayo. Kaya naman eto, me time muna ulit tayo sa aking binata. Sa totoo lang sa edad ng Kuya Adrian namin na 6 years old is marami na siyang nalalaman. Minsan nga masigit pa sa kalaman ko yung kanyang mga binubukang bibig. Nagdidesisyon na rin yan, matanong, kagaya sa mga ulam, kung ano gusto ng ulamin, yung bahoy niya, ganyan. Basta napakarami na, napakatalino ng mga Jensen na yun. So ito nga, nag-give ulit tayo dahil natin na-pause yung tubig. So kukunin ko lang muna ulit yan para naman sa second batch. So dito nga, sinampoo na siya at sinabon, pero uulitin pa natin yan. Kaya naman, toothbrush na muna ang ating gagawin. So sa pagtutoothbrush is kaya niya nga rin yan. So dahil nga, nag-aalaga pa sa boss dito kaya susulitin ko na sa kanya muna yung attention ko dahil nagsiselos na pala yarn sa pag-aalaga ko kay Boss B, ganun. Kahit naman kasi kaya na nilang gawin yung mga bagay-bagay na ito pero minsan kailangan talaga natin maglaan ng atensyon at parehong pagmamahal sa mga anak ko. Hindi pwede may pipilitan si panganay lang o si bunso lang. Kailangan pantay na pagmamahal, pantay na pag-aalaga, pantay sa lahat. At ako bilang nanay nila ay ginagawa ko ng pantay ang lahat ng bagay sa kanila. Tuturo ako nag-aalaga, ganyan. Pagtulog ng mga isa, dyan naman ako sa kanya, ganun. Kahit mawalan ka na ng oras sa sarili mo, basta sa mga anak mo, wag. Dahil minsan lang sila maging bata. At pag sila'y matanda na, malamang ikaw naman ang manghihingi ng attention sa kanila. Ganun yun, ganun ang buhay realidad. Kapag ka lumaki ka, mag-aaral ka, magtatrabaho ka, or mag-aasawa ka, pag nagpamilya ka, mag-aalaga ka, magpapalaki ka ng anak mo, tapos sila rin ganun. So ganun na talaga ang rotation ng realidad ngayon. Kaya naman pili mong mapalaki sila ng mabuti, maalaga mo sila ng mabuti, at especially pakilala mo sa kanila ang Panginoon para may magandang direksyon ang buhay nila. Lumaki sila na may takot sa Diyos, kumikilala sa Panginoon para pagdating ng araw is doon tayo magkikita-kita sa langit, di ba? Hindi tayo nagmamalinis. Although hindi naman po born again ng Kristiyano ka na, is ligtas ka na. So depende pa rin yan sa performance mo, hindi lang basta kilala mo si Lord. Kailangan araw-araw subaybayan o pagbulay-bulayan mo ang kanyang salita. Yun ang pagkain ng ating spiritual. Although ayaw mo magugutom ang ating physical, pero ang ating spiritual ay ganun din. Huwag tayo maging sakin, ituro din natin sa kapwa, lalo na ang patungkol sa kaligtasan. Share the gospel, word of God, kaya sa kung ano-anong sinishare mo. Share mo ang salita ng Diyos. Finish, brother. Pagin na, pagin na, pagin. Yun, macho. Yun. O, tabi ko, dahan-dahan. Ikot. Perfect.